And then may inaasahan tayo within this week pa rin, may possible na buong tropical cyclone or tropical cyclone-like vortex dito. And then may isa pang kasunod dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility within this period. May dalawang panibagong tropical cyclone na binabantayan ng Pag-asa. Sa briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, iniulat ni Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development Marcelino Villafuerte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng pumasok ang dalawang weather disturbance sa mga susunod na linggo. Ang isa ay nasa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility na kung mabuong bagyo ay tatawaging Ferdy. Ang pangalawa naman, kung mabuo bilang tropical cyclone sa susunod na linggo ay tatawagin namang Hener. Dahil dito, ayon kay Pangulong Marcos, dapat patuloy na maghanda ang mga ahensya ng pamahalaan para sa pagresponde sa mga maaapektuhan ng sama ng panahon. After everything that we do for Enteng continues, this storm is now going to come in. Magwi-withdraw na naman tayo. We will just wait for the storm to pass before we can go in again. So it depends. We will have to look very, very closely at your forecasting. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda ang kanilang food packs para sa mga darating na bagyo. Before Enteng struck, we were able to restore our national stockpile to 1.7 million family food packs spread across the country. Yeah. So now we're doing both response and stockpiling kasi we'll be using up our stockpile in those said regions. But we're confident mahahabol naman namin yun. As we speak right now, we're deploying and we're packing and we're stockpiling. Nag-aerial inspection din si Pangulong Marcos sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Enteng, partikular na sa Marikina at probinsya ng Rizal. Personal na nakita ng Pangulo ang iniwang pinsala ng severe tropical storm Enteng. Ayon kay PBBM, kailangang higpitan ng batas laban sa deforestation o pagkakalbo ng bundok. Everywhere napunta after the storm, pag nakita mo yung gumuguho, tignan mo lang sa taas. Last year hindi kalbo yan, ngayon kalbo na. Sa ulat ng OCD, aabot na sa 15 ang nasawi, 15 ang nasaktan at 21 ang missing o nawawala. Aabot sa 442,804 na pamilya ang napektuhan ng bagyong Enteng o katumbas ng 1.7 million na individual. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.